So yun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? At ito yung isa sa binigay natin sa isa nating Telegram, no? Sabi ko mag-open ako ng new Telegram, mga kapatid, no? At ito yung una natin binigay dun sa mga tropa natin dun sa loob. Okay? So kung mapapansin natin, saktong-sakto mga idol. So ngayon, na-hit yung TP1, no? Kagabi, ito yung TA natin kagabi. So kung titingnan natin itong area na to. Ay, ito, no? Sabi natin, pag nagkaroon dito sa area na to ng green candle, possible lumipad, no? Kaya lang hindi, red candle, no? Kaya biglang nagkaroon ng dump. Actually, nakuha pa nga yung TP1 natin dyan. Ay, magti-TP2 na sana tayo dyan, di ba? Pero ngayon, ito yung binigay natin kanina umaga. So far, another rejection na naman dito sa 119,400. Okay? Another rejection. So, pero mamaya, baka if ever biglang tumagos yan, so baka umabot ng 120. So ngayon, ano to AGX? No, pagdating kasi ng 120, magta-try ako mag short position. Okay? So magti-trigger ako diyan ng short position. Kaya kung mapapansin niyo sa future trading natin, sa future natin mga kapatid, wala pa tayong open pero wala pa, zero pa. Pero meron tayong 500 USD, no? So, checking tayo dyan mga idol kasi TP na tayo. So ngayon, meron tayong 500 USD. So tingnan natin kung ano yung possible na makuha. Kung kukunin ba si 120. Ganun tayo. Hindi ako basta yung kunyari bigla nag-pump, bigla mag-short, hindi. So ina-analyze natin yan mga kapatid. Hindi siya financial advice ha, pero sabi ko nga sa inyo, mas okay kung subukan nyo din laruin. Kahit na wag nyo gamitan ng involved na real money, di ba? Ang gamitin nyo lang yung ganyang guhit, tas tingnan nyo kung nakukuha, di ba? Hanggang sa 2 months, subukan nyo ng 2 months, tapos basa-basa ng news, di ba? Kasi kung mapapansin natin, maraming beses, parang mamaya, i-anoin natin yung kay Ethereum, no? So far, pa naman siya. And then waiting tayo dito. TP hit na ako dito. Ako kasi hindi ako nagma-maximum TP. Basta profit is profit para sa akin. Okay? So next, punta tayo kay Ethereum, no? Dami nagtatanong dito no? Pero kung titingnan niyo yung ginawa natin, mga kapatid, no? Sa 1 week time frame. Kay Crypto, kung titingnan niyo, breakout na daw sa kanya, di ba? Pero sa atin, sabi natin, hindi pa, ito tayo. Yan. Sa 3,964 tayo, mga kapatid. Sa 1 week, Pero pag umabot dito yan, next week, dun tayo sa pababa ng pababa yan, 3,940, no? So, pero sa ngayon, 3,964 tayo. Ang breakout para sa akin is 3,964. So, hindi ako mag-enter ng position kay ETH kapag hindi to binasag. So far kasi, possible, pwedeng magkaroon ng correction yan. Bakit? Paano natin nasabi na pwedeng magkaroon ng correction yan? Kung mapapansin nyo, ang Bitcoin, no? Sa BTC, mga kapatid, no? Sa 1 day time frame, ilang beses yan mga idol? Ilang beses niyang inattempt etong 112? Ilang beses umattempt yan? Tingnan nyo. Ilang beses nag-attempt yan. Ito, tong area na to. Diba? Tapos yung pinakadulo na. Ilang beses, no? So far, kung mapapansin natin, Ethereum, no? Isang beses pa lang siya nag-attempt ulit ngayon, no? So I think baka magkaroon pa to ng correction si Ethereum. So far, possible baka magkaroon pa nga ng dip hanggang 3.3. Parang 3.3. So parang pwede pang pumunta ng 3.3 si Ethereum. Parang pwede pang pumunta 3.3 or 3.4. No? Parang dyan sa area na yan, okay? So, yun lang ang ating nakikita ngayon. And then, punta tayo sa ibang news. Dito kay Ash Crypto, sabi niya, dito pa lang daw, lilipad pa daw ng ganyan yan. Naniniwala ba kayo dun? Okay, so, US says there will be tariff talk with China very soon. Sana magkaroon ng magandang, no? Maging good news sana to. Pag naging good news to, market, grabe. Puro good news na nakikita ko sa market, no? Pati news, good news, diba? Tapos sasabayan mo pa ng tawag dito. Ano ba yung sinabi ni Robert? No? Ayan, no?
Sabayan mo pa ng Powell, speech ends, no mention of resignation. Ayan na. Kasi ang dami kasing nagsasabi na mag-resign na si Powell, no? Pero ngayon kung titingnan nyo, hindi. Kaya sabi ko sa inyo kahapon, huwag magpadala sa FOMO, no? So, pero kung titingnan naman natin, ang BTC ay, no? Ano nangyari? Kasi, syempre, ang gusto nila malaman is, mag-resign na ba talaga si Powell? Eh, hindi nag-resign. So, siguro, baka hindi, kaya hindi biglang nag-pump ng super, di ba? So, pero kung nagsabi na magre-resign siya. So, may unang pump, pero tingnan nyo, sa susunod, magkakaroon ng big dump. I think, yun ang nakikita ko dyan. Parang nangyari kay Donald Trump, di ba? Pagkapanalo niya. Lumipad ng market, pero nagkaroon ng big correction. Di ba? So far, okay tayo ngayon. Yun lang naman yung nakikita ko ngayon sa Ethereum and BTC. At sana, practice lang, di ba? Sabi ko nga, so okay na yung practice tayo ng practice kaysa yung hula tayo ng hula. Di ba? So, yun lang, KJX, at saludo sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat.